Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay niyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nagaani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Eto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan ilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ating tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Una sa lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paumanhin po kung medyo hindi natin nakikita ng buo ang altar ngayon. Unti-unti po natin, nakita nyo naman po na sinikap nating ipanumbalik yung original na kulay ng marmol, nilinis natin at inayos natin para mas lalo siya maging karapat-dapat at marangal na luklukan ng ating mahal na poon. At hari nawa, awa ng Diyos, pagbalik nyo sa isang linggo ay wala na rin yung tabing dito sa gilid para mas lalo natin siya makita at lalo talagang magbigay parangal sa ating mahal na Senyor ang kanyang santuario. At dahil nga unang Sabado din po ngayon, gaya ng sabi ko kanina, tayo tumatawag sa ating mahal na ina. Dahil kung ang unang Biyernes ay para kay Jesus Nazareno, ang unang Sabado naman ay para sa ating mahal na ina. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi sa atin ni San Pablo sa unang pagbasa, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Bagamat tayo'y hindi karapat-dapat, bagamat tayo'y nakakalimot sa Kanya, sa maniwala po kayo o hindi, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos. Ngunit siguro sasabihin natin, opo, Father, lahat tayo pinagkalooban. Pero bakit parang mas marami yung ipinagkaloob sa Kanya? Kaya siguro iba sa atin may tampo o angal sa Diyos. Bakit siya pinagkalooban ng magandang kabuhayan? Ako hanggang ngayon walang trabaho. Bakit siya binigyan ng magandang kalusugan? Ako ngayon may sakit. Kaya nga siguro iba sa atin nandito ngayon, humihiling ng kagalingan at lunas. Bakit siya nagkaanak? Ako hindi. Inaamin natin na, opo, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos. Ngunit, siguro nga po, magkakaiba ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit isa ang natitiyak. Ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ayon sa ating kakayanan. Walang ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Walang ibibigay ang Diyos na hindi din natin kayang palaguin. Siguro nga, gaya ng katulad sa talinghaga, may binigyan ng 10,000, 5,000, 1,000. Bagamat iba't iba, huwag nyo tignan yung halaga. Ang tignan natin, ano yung pwedeng idagdag sa ipinagkaloob sa atin. At malinaw na malinaw, ano man ang ipagkaloob sa atin ng Diyos, pwede palang doblehin. Pwede palang lubos na palaguin. Kaya yung 10,000, nakakuha pa uli siya ng isa pang 10,000. Yung nakakuha ng 5,000, nakakuha pa rin siya ng dagdag na 5,000 na idoble nila. Kaya ano man ang ipagkaloob, kaya sabi ko, wag po natin tignan yung halaga. Ang tignan natin, ano ba yung idinagdag? At ang idinagdag
ay doble. At yun, kung ano man yun na ipinagkaloob, na biyaya sa atin, ay makatutulong at makabubuti sa atin. Siguro nga, kung titingin tayo sa iba, mukhang mas konti. Pero kung titignan natin ang ating sarili at ipinagkaloob ito ng Diyos, higit pa sa sapat. Higit pa sa sapat. Ngunit ano yung problema ron sa ikatlong alipin? Sabi sa Ebanghelyo, natakot siya. At kung babasahin din nating maigi, parang may tampo siya ron sa amo. Parang may hinanakit siya ron sa Panginoon. Nagtatanim, hindi naman kayo nagtatanim, pero umaani kayo. Hindi nyo naman pinagpaguran. Kaya natakot po ako. Kaya sa halip na palaguin niya, kahit 1,000 na lang yun, walang inilago. Dahil sa pagkatakot, dahil sa hinanakit. At yun ang ipagdasal natin na maiwasan natin. Kung magrereklamo lang tayo, ito lang meron ako, talagang hindi lalago. Sayang. Hindi naman susukatin ng Diyos ano yung halaga. Ang susukatin ng Diyos, ano yung inilago mo. Kaya yung 1,000 alipin, kahit sana 1,000 lang din yun, pareho rin ang igagantimpala sa kanya doon sa nagdagdag sa 10,000 at 5,000. Dahil hindi ito nasusukat sa halaga. Nasusukat ito kung papaano mo pinalago ang ipinagkaloob ng Diyos. Pero siguro nga ho, hindi lumalago yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos kasi pakiramdam natin wala. Kahit kaunti, meron pa rin yan. Di ba minsan ganun ang ating laging sambit? Wala. Wala akong pera. Hindi naman totoong wala kang pera. Siguro konti ang pera mo. Kaya naalala ko may kaibigan ako, no, nangungutang. Pautang naman, no? Sasabihin ng isa, wala akong pera. Siguro nagalit yung nangungutang. Sana nga mawalan ka ng pera na. Kasi sa totoo naman, hindi naman wala kang pera. Pero lagi mo pakiramdam, wala. Nakita mo yung pagkain sa yung ulam ninyo. Nakita mo, nilagay ng nanay mo, tuyo. Wala kaming pagkain. Meron kang pagkain. Pero ang tingin natin kasi, katulad nung ikatlong alipin, parang wala yung binigay sa atin ng Diyos. Kaya nagrereklamo tayo, naghihinakit tayo. Pero meron. Akala mo lang wala. At pag laging akala mo wala, kaya sabi ng Panginoon sa huli, ang mayroon pa ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, pansinin niyo sabi, kahit ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa. Kaya yung pag-uugali natin, wala. Walang kwenta ang buhay ko. Walang kwenta tong asawa ko. Walang kwenta tong trabaho ko. Pag panay wala ka ng wala, sabi ng Panginoon, talagang mawawalan ka. Kaya ingat tayo, pag lagi kang wala ng wala, hindi ka lang magwawala, mawawalan ka palalo. Pero kung meron ka kahit konti, at sasabihin mo sa mahal na pon, salamat po sa pagtitiwalang ito, lalago yan. Magbubunga pa yan. At yung inaakala mong kakaunti ay lalong lalago. Kaya nga kapag nagpupunta dito tayo, lalo na sa Quiapo, ang sambit natin, salamat. Salamat po, walang hanggang pasasalamat. Ganun ang mahal na birhen.
Hindi niya sinabi nung sinabihan siya ng anghel, magiging ina ka ng Diyos. Hindi siya nagsabi, bakit mahirap ako? Bakit walang-wala ako? Narinig ba natin yun sa mahal na Biren? Hindi. Bagamat mababa sigurong estado niya sa buhay, bagamat hindi siya kabilang sa mga matatalino at makapangyarihan, tinamasa niya at ipinalago niya ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya ngayon naman, puno siya ng grasya. Kaya, walang taong magsasabing wala. Dahil gaya nga ng simula ko kanina, lahat tayo pinagkalooban ng Diyos. At ipagdasal natin na lalo itong lumago at mabunga upang sa bandang huli, sana sa huling punto ng ating buhay, pag nakaharap natin si Jesus Nazareno, ang sabihin niya, halika, tapat at mabuting alagad, makihati ka sa aking kagalakan.